Magandang araw mga ka-eShop, may gagawin tayo itong Samsung 50. Ang problema nito ay saksak natin. So may ilaw na siya. Ayan. Yun, no? So may backlight siya pero wala siyang display, blanco. Yun. May backlight. So ang problema nito ay nasa panel or nasa LCD or T-Con. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Bubuksan natin. Try natin kung magagawa natin tong Samsung na ito. Okay. Ito yung kanyang model. Yan, 50. Samsung. At smart na rin siya. Yun, LAN type pa yung smart niya. So, buksan natin. Titingnan natin kung magagawa natin ito. Ito na, nabuksan na natin yung unit. Yan, modelo na rin pala siya. So ito yung kanyang mainboard. Yan yung mainboard niya. Tapos mayroon siyang T-Con. Ganito naman yung T-Con niya. Tapos yung kanyang power supply ay ganyan. Linisin muna natin bago natin i-troubleshoot. Okay, so nalinis na natin. Try ngayon natin kunan na supply yung kanyang T-Con. Titingnan natin kung may makuha tayong supply sa kanyang T-Con. Yan ay nakabukas na, naisaksak na natin. Okay, so dito check natin yung kanyang fuse. Mayroon siyang 12. Mayroon din siyang 12 dito. So ibig sabihin may supply yung ating T-Con. May supply yung ating T-Con. Check natin yung kanyang DC to DC kung mayroon siyang output. Okay, wala tayong mahanap na test point kung saan banda dito yung BGH saka yung BGL. So walang nakasulat. 12 volts. Ito kaya wala. Ito wala rin. Wala. Ito ito BGHP. So wala siyang BGH. Wala siyang BGH. So dapat may BGH to. 3.3. Mayroon tayong 3.2. Okay, mayroon siya. Ito ano to? 1.2. Yun, may 1 volt siya. Ito walang nakalagay kung anong supply ito. Hanap pa tayo. Okay, so mahirap hanapin yung mga test point nito. Ito BOF. Ito BOF niya 3. Wala siyang BGH. Okay, binunot muna natin.
wala tayong mahanap na supply ng DC to DC nya. So gagawin natin ay magbabuzzer muna tayo. Titingnan natin kung may short na SMD. So wala, okay. Wala short na SMD. Ibig sabihin yan, buo yung ating circuit. Walang short. Samsung. Try natin kung mayroong protection nito. Hang muna natin yung dalawang ribbon. Kasi Samsung to. Try natin kung may protection to or wala. So saksak lang natin. Mag-aabang lang tayo ng test probe natin sa kanyang BGH. Yun. Saksak. Yun, mayroon siyang 25 oh. So yung DC-DC nito ay walang protection. Hindi nagpo-protekto. Check ngayon natin. Yun, mayroon dito 21. Kita ba? Kita. Malinaw naman. So check natin. BGH. Yung BGH 25. Ito 3.3. Ito ay 2.4. Saan yung BGL nito? Okay, so tuloy tayo. Gumagana yung DC to DC nito kahit nakahang yung ribbon. So ang gagawin natin ay kabit muna natin yung isang ribbon. So try natin kung gagana siya. Kung gagana yung kanyang DC to DC pag nakakabit yung isang ribbon lang. So tutok tayo dito sa kanyang BGH. Try natin, saksak ko lang. Yun, bagsak siya, wala siyang DC to DC pag nakakabit ito. So tanggalin natin to. Testing ulit natin. Yun, mayroon siyang DC to DC pag nakahang ito. So ito ngayon ang ikakabit natin. Try natin to, yung side na ito. Abang tayo dito sa BGH natin. Yun, mayroon siyang DC to DC pag itong side na to ang nakakabit. Pero pag itong nakakabit, wala siyang DC to DC. Oh, mayroon siya oh. Sana. Yun, mayroon siyang DC to DC. So check natin kung mayroon niyang display kasi mayroong DC to DC yung isang side. Yun, mayroon siyang display oh. So buo yung, kita ba? Yun oh, may display siya. Yan. Bigat. So tingnan natin kung pantay yung kanyang display, pantay yung liwanag. So okay. So napapansin ko rito ay yung kanyang display ay hindi pantay ang liwanag.
medyo madilim yung side na to. Ito medyo maayos yung puti, ito medyo light na madilim. So mga backlight nito may problema na rin. May mga tanggal na rin na diffuser yung mga ilaw nito. So ibig sabihin nito may problema yung ating LCD. Itong side na to may problema. So itong side na to ang may problema. Itong ribbon yung nakahang. So magbablock tayo ng signal. Try natin kung mapalabas natin yung kabuuhang display. Okay, hahanapin lang natin yung signal natin, yung CKB, CKBB1. Saan ba banda rito? Okay, so try natin yung side na to. Try natin yung side dito. Kung andito yung kanyang signal. Magbablock muna tayo sa side na ito. So ito, nag-block tayo dito. Yan. Try natin to kung hindi magsa-shutdown yung kanyang DC to DC. Okay. So, testing lang. Tapos, abang tayo dito. Titingnan natin kung may BGH pa rin. So, wala siyang BGH. Patay, oh. So, walang BGH. Okay. So, hindi dito. Saan ang signal nito? Lipat tayo sa kabilang side. Dito tayo lumipat. Try natin mag-block dyan. So titingnan natin kung magkaroon siya ng DC to DC. Okay. So, try natin kung magkaroon siya dito. Yun, nagkaroon siya ng DC to DC. Hindi nag-shutdown, no? So, tingnan natin yung screen. Kung may pagbabago sa kanyang screen. Kasi nga, hindi nag-shutdown yung DC to DC natin. Yun. So, may nag-blanco. So, blanco talaga siya. Yung side na to, blanco. Dahil yung tinapalan natin ay yung pinaka main supply niya. Okay. So, nung nagtapal tayo, hindi na wala yung kanyang DC to DC, pero blanco yung ating screen. Okay, so hindi siya makuha dito. Nag-block tayo dito, ganun pa rin. Nabablanko dito. Pero pag dito tayo nag-block ay nagdi-display yung ating kabilang side. Pero hindi siya nagkakaroon ng display yung side na ito. Gagawin natin ay bubuksan na lang natin yung pinaka panel niya, pinaka LCD niya. Check natin yung kanyang side cup kung nasa side cup ba yung problema nito or dito sa kanyang top board. So yung ganito kasi sa tingin ko may side cup ito. Yun, pwedeng may side cup ito. Okay, dahil yung problema nito ay bakat na rin yung mga ilaw nito, bali aayusin muna natin yung ilaw, saka natin ay trouble yung kanyang panel o kanyang top board. So i-fix muna natin yung ilaw niya kasi yung mga ilaw nito ay tanggal na yung mga diffuser.
Meron na siyang mga spot-spot. Yan. So, tatanggalin muna natin yung panel. So, natanggal na natin yung panel. Ayusin na natin yung ilaw nito. Okay, so napalitan na natin, naayos na natin yung kanyang backlight. Binalik na natin yung mga diffuser na natanggal, yung mga ganito. So, naibalik na natin, pero yung ilaw nito talagang medyo mahina na rin. Pero ang problema kasi nito ay nasa LCD. So, tuloy natin yung sa LCD. Kakabit ko lang ulit yung ating LCD. Sasalpak ulit natin. Tapos, testing ulit natin. Okay, so ito na. Nabuksan na natin yung unit. So, itong side na to may problema. Pag nakatanggal yung tape ay total nagbablanko yung ating screen. Pero pag nakakabit yung tape natin ay kalahati lang yung ating screen. So, ibig sabihin nun may problema yung side na ito. So ito ay mayroong side cup. Yun, may side cup siya. 2, 4, 6, 6. Tapos sa kabila mayroon din side cup. 6 din. So dahil ang problema nito ay itong side na to. Tapos napapansin natin parang nag-i-slow motion yung kalahati niya. Ito. Yan, parang nag-i-slow motion yung kalahati niya. So, pag nag-i-slow motion, ibig sabihin may problema yung side na ito. Pero pagdating dito ay okay naman yung kanyang picture. Pero pagdating dito parang nag-i-slow motion yung side na to. So, gagawin natin ay dahil dalawa naman yung magkabilaan naman yung kanyang side ko. So, pwede tayong magpitas dito sa side na to. So dahil dito yung problema, itong side na to ang may problema, tapos yung side na yun ay okay. Magpipitas tayo rito. Titingnan natin kung may pagbabago dito sa kanyang salamin. So ito, bali pipitasin natin yung baba muna tayo. Try natin pitasin ito. Yun, napapansin nyo ba? Yun o. Lumiliwanag yung ilalim. Habang pinipitas natin ay lumiliwanag yung kanyang picture. Yun. So, napitas na natin yung ito dito. So, napansin natin yung kanyang picture ay okay na yung picture dito. Yun o. Dito medyo madilim, pero dito ay medyo lumiwanag na. So gagawin natin dyan ay pipitasin pa natin yung kasunod ito. So may mga video na rin tayo ng ganitong mga problema. Yan, nakikita nyo umaakyat yung maayos na kulay. So, tapos pag napitas natin lahat to, try natin itanggalin yung yun no, so dito na, ayos na yung dito ilalim. Tapos, dalawa na lang na cup ang naiwan. So, pitasin din natin yan. Yan. Tapos, yung huli, pitasin na natin yung huli natin. Ito, pitasin na natin to. Yun no, medyo madilim pa yung taas niya. So, pipitasin natin to. Yun. So, kuminis na lahat ng screen natin. Okay na, oh. So, nag-normal na yung screen. Gagawin natin dito ay
Itatanggalin natin yung tape. Titingnan natin kung magpo-full screen na ito. Titingnan natin kung gagana yung ating ginawa. So sa mga ganitong problema ay pag hindi mo kabisado yung mga ganitong sira, medyo mahirap ang trouble ng ganito. Yung magpipitas ka tapos hindi pala sure. Nako. So ito. Yan. Okay na, nakapit na yung ating ribbon. Yon. Tapos yung ating mga pinitas kanina ay ito na yon, yung mga pinitas natin. So check natin kung mayroon na tayong masukat na supply sa kanyang T-con. Bali wala na tayong nilagay na tape pa, wala na tayong binlock na signal. Kasi ang ginawa natin, nagpitas tayo doon sa may side cup. Sa side ang problema niya. So try natin kung hindi na magsha-shutdown yung ating DC to DC dahil napitas na natin yung may damage na side. Okay, so ito saksak ko lang siya. Tingnan natin kung may 25 yon, may 25 siya, hindi siya bumagsak to. Yun. Ibig sabihin yan, dahil hindi na siya bumagsak, nag-normal na yung supply ng ating DC to DC. So pwedeng buo na yung ating unit. Okay, so silipin natin, titingnan natin kung may picture na siya. Yun, so mayroon na siyang picture at buo na yung ating screen. Yun, no? Kita ba? Yun, so poporma lang natin ng maayos. Tapos kukunan ulit natin ng video. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. Sasarado ko lang siya tapos testing ulit natin. Okay, so ito na, bali titesting na natin yung ating Samsung. Yan. Kita ba yung pangalan? Hindi, Samsung. Malabo, ayan. Okay, Samsung 50 inches. Yun, testing na natin. Ang problema nito ay no picture, walang display. So ngayon okay na siya, oh. 50 inches. Yan. So okay na. Okay naman yung ating screen. So ang naging problema nito ay nagpo-protect yung kanyang DC to DC pag nakakabit yung side na to. Pag nakakabit yung ribbon na side na to, ayaw mag DC DC yung kanyang T-con. Pero pag nakahang yung side na to, nagkakaroon ng supply yung ating T-con na BGH. So ang ginawa natin, dahil hindi nakuha sa tape at napapansin natin yung kalahati ng ating screen ay medyo madilim, tapos parang nag-i-slow motion, ang natukoy natin na sira ay itong side cup nya. So ginawa natin ay tinanggal lang natin yung kanyang side cup na 6 na piraso. Tapos naging okay na yung unit. Tapos inayos lang natin yung mga ilaw na natanggal, yung kanyang mga diffuser, yung mga ganito natanggal. So binalik lang natin. Tapos okay na yung picture niya. Yun, no? Ayos na siya. So pag nag troubleshoot kayo at ang inyong findings ay pwedeng side cup ang problema, so check nyo yung side cup nya kung magkabilaan. Kung kaliwa at kanan mayroong side cup, pwede kayong magpitas. Pero pag halimbawa kaliwa may side cup, yung kanan natin walang side cup, hindi siya pwede magpitas. Ingat-ingat tayo pagpitas ng side cup kasi ito wala nang balikan to. So pwede lang kayo pagpitas ng side cup pag kabilaan. Kaliwa at kanan mayroong side cup, pwede kayo magpitas. Okay, so okay na siya, oh. Ayun.
So hanggang dito na lang yung video natin. At sa susunod ulit natin na video. Maraming salamat sa mga nagsusupport sa channel ko. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat.